Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga, pag-usapan na po natin. Panoorin natin to ha. Ewan ko kung bakit, panoorin nyo ha. Sabihin niyo sa akin kung bakit takot na takot silang imbitahan sila Chika. Sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinuro si Colonel Raymond Dante La Chica na siyang nagplano at nagpatupad ng mga aktibidad na ginastusan ng confidential fund ng Office of the Vice President. Kanina, sinabi niya sa GMA News na handa siyang humarap sa impeachment court kung ipatatawag. Nakatutok si Marisol Abduraman. Yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor. Binibirify ko po kay Colonel La Chica. Si Colonel La Chica po ang nag-implement, Your Honor. Nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor. Makailang beses binanggit si Colonel Raymond Dante La Chica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng umuning maling paggamit ng kalahating bilyong pisong confidential fund. Sa testimonya ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng OVP, inutusan daw siya ni Duterte na ibigay ang cash kay La Chica. Si La Chica din daw ang gumawa ng plano kung paano gagamitin ang confidential fund. Siya rin ang namahala sa pamamahagi ng pera at nagsabi kung saan ito napunta. Siya po ang tinalaga ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto. Ito ha, pansinin ninyo ha, ang paulit-ulit na sinasabi sila Chika. Pero never, ever na pinatawag sila Chika. Diba? Tapos, sasabihin na kagad nila, merong discrepancy doon sa pag-handle ng pera. Ang nag-handle nga ng pera sila Chika eh. Bakit hindi nyo muna patawag bago nyo i-conclude? Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor. Kanina, nakausap ng GMA News si La Chica. Tumanggi siya magbigay ng pahayag on-cam, pero ang sabi niya, handa siyang humarap sa Senate Impeachment Court kung ipatatawag. Sa isang statement rin, sinabi rin ni La Chica na kailanman hindi raw siya tumanggi magpakita o tumestigo. Handa raw siyang sabihin ang totoo ng naaayon sa batas at security restrictions. Sa ngayon, pinag-iisipan pa ng prosecution kung ipatatawag nila sila Chika para tumestigo. Bilang miyembro ng Philippine Army, sumailalim din siya sa investigasyon ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ng issue. Kanina sinabi ng AFP na itinigil na raw nila ang investigasyon. Ni-recommend natin to for termination and conclusion to avoid itong duplication of functions. Particularly since itong Office of the Ombudsman has already taken yung cognizance of the complaints. Sa ngayon, aktibo pa sa serbisyo sila Chika pero wala siyang assignments mula noong October 2025. Nagsilbi siyang hepe noon ng Vice Presidential Security and Protection Group o Siya yung nasa likod oh. PSPG. Oh, matapang sila Chika yon yung gumanon kay doon sa pulis. Tangina, kernel yan eh. Etong pulis na to, huwag kang mag-alala, pagdating ng presidente ni Bibi Sara Duterte, kangkungan ang abot mo. Naroon siya noong 2024 habang inililipat ng ospital ang Chief of Staff ni Duterte na si Zulaika Lopez. Ang naging sanhi para ireklamo siya ng PNP dahil sa paghadlang umano sa pagpapatupad ng legal detention order ng Kamara. Ibinasura ito kalaunan ng Quezon City Prosecutor's Office. Ang palasyo, naniniwalang dapat na imbestigahan ang papel nila Chika sa pagpapatupad ng confidential funds ng Office of the Vice President. Nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Ang mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabuatan para magastos itong confidential funds. Marisol Abduraman. Oo, pero ang tataka ko, hindi pa pinipresenta sila Chika. Bakit? Alam nyo kung bakit? Eto, bibigyan ko kayo isang dahilan. Hindi kasi nila kayang bastusin sila Chika eh. Kasi opisyal ng AFP. Hindi nila ho kayang bastusin yan dahil natatakot sila na baka magalit yung mga kasamahan. Oo, maaaring yung kanilang AFP ngayon ay medyo protected by BBM, yung kanilang AFP chief. Pero remember, yung mga nasa ground, importante yan eh. Pag yung mga nasa ground ay nagalit dahil binabo yung kanilang kernel, ibang usapan yan. Kasi remember, wala naman silang pwedeng gawin o wala naman po silang kayang patunayan sa impeachment trial. Ang ginagawa lang nila, binababoy lang nila yung mga hostile witness. Ibig sabihin ng hostile witness ng prosecution na somehow nasa panig ni VP Sara Duterte. Mga empleyado niya, katulad ni Gina Acosta, tsaka yung isa pa. Tapos,
Etong sila Chika, remember, ito ang naging head ng BP SPG. Di ba? So, hostile witness ito at sigurado kung yan ay isang ordinaryong empleyado lang ng gobyerno, bababuyin yan. Hindi lang ng prosecution, pati ng mga senador. Remember, senador ang mga nagpaulit-ulit ng tawag ng stupid, tanga-tangahan. Sila ho ang nagano yan. Pero sila Chika, kaya nilang sabihan ng tanga-tanga mo? O stupid ka? Hindi. At the same time, lalabas pa ang katotohanan na gamit ng tama ang confidential funds. Kasi how can you say na hindi nagamit ng tama ang confidential funds kung ikaw ay hindi mo mismo narinig, hindi mo mismo natanong doon sa nag-execute ng confidential funds? Di ba? How can you conclude? Wala pa nga. Tawagin nyo muna. Bakit hindi nyo matawag? Dahil lalabas ang katotohanan. Takot kayo. Tawagin nyo sila Chika. Kaya nga ako, open pa rin yung invitation ko eh. Colonel La Chika, baka naman pwede kita ma-interview. O yung mga kababayan natin dyan banatbyofficial@gmail.com. Yan po yung ating email. Kung sakaling kakilala nyo si Colonel La Chika, nais ko siyang ma-interview. Para ayaw nila ipalabas yung katotohanan eh. Ako na lang maglalabas ng katotohanan. Diba? Tuloy natin to. Ano pang Ito. Naku. Mamaya na yan. Hindi, kasi tinira ho ni Castro si BBM. Sa tingin nyo ba tinira ni Castro si BBM? O pakinggan natin to. Kanyang mismong press con. Press con niya to. Defense Secretary Gibo Teodoro alleges that some Filipino politicians may have been receiving support from China to amplify its operations in the West Philippine Sea. Does the palace have any information regarding these politicians? Kung particular na politician ay kung meron man ay hindi naman agad-agad ito dapat na maisiwalat at kailangan pa ng masinsinang pagpapaimbestiga. Pero ang issue po na ito ay matagal na po itong napapansin. Actually, meron po tayong ibibigay na isang UST Joint student at nabanggit ko na rin po ito sa inyo noon kung saan may mga Chinese-linked social media network pushing anti-Philippine, pro-Duterte content. At nais po natin ipakita, ito po ay isang pag-aaral mismo ni Mr. Nico Balbidina. Basahin ko po ng konti ang kanyang naisulat. As the nation grapples with the ongoing impeachment controversy surrounding Vice President Sara Duterte and the alarming spread of fake news across social media platforms, prompting the House Committee to summon vloggers and influencers for a congressional inquiry, an unsettling discovery has surfaced. Press 1.p. Ito na naman sila sa bago nilang panggigipit sa social media. Bakit? Ito sinasabi nila na meron daw binayaran ng China para yung propaganda daw ng China. Ito ang direksyon nito eh. Sisimulan na nila yan para eventually pagkakalaban ng gobyerno nakikriticize kay Marcos, sasabihin nila, ayan, ano yan ng China, binabayaran niya ng China. Ganyan ang kanilang propaganda eh. Diba kami nga, nagpunta lang ng China, binabayaran na kami ng China. Hoy, mga gunggong. SMNI nagdala sa amin bilang mga empleyado ng SMNI, hindi empleyado, bilang kasama sa programa, host ng SMNI, kaya kami dinala doon. Tapos sasabihin ninyo, binayaran kami ng China. Nising kong duling, wala. Sa totoo, naubos nga pera ko doon eh. Bumalik na lang ako sa talong, sa okra, na pagkain ngayon dahil sa bill ko sa credit card ko nung namasyal kami doon eh. Siyempre kami gagastos ng mga pagkain namin doon. I mean yung pagkain ng yung mga extra, alam naman extra kain namin. Tapos kasama ko pa si Jen, takaw-takaw ng animal na yun. Hindi pa naglalabas ng pera yung animal na yun. Oh, ganun yun eh. Kaya dikit ng dikit yun, hindi naglalabas ng pera yun eh. Sama na ugali. An independent news website has identified an army of Chinese social media accounts disseminating questionable and anti-Philippines content. So kung mababasa niyo po, mariresearch naman po ito. Kumbaga, noon pa po ito at sa ating pagkakaalam, mismong si Mr. Nico Balbidina ay nakasama rin po sa hearing dito sa House of Representatives patungkol po sa mga fake news peddlers. Yusek, sabi niyo po hindi muna dapat isiwalat yung pangalan, pero kapag po yung allegation ay proven na, will they be liable for treason? Pag-aralan po natin. So hindi po natin alam kung hanggang sa extent, mahirap pong sabihin kasi ang treason nangyayari po ito kapag mayroong war. Okay. Yusek, any message na lang po for these Filipino politicians or any Filipino who support the narrative of China in the West Philippine Sea?
push na push yung media, no? Nakasuhan yung mga social media, Porket kasi wala nang nanonood sa mainstream media. Akala kasi nila may nanonood pa sa mainstream media. Wala na nanonood sa inyo. Sa totoo lang, ilan na lang. Kaya nga naglilipatan na mismo yung mga host ninyo, sa social media, Kasi alam naman na yung kwento ng media. Alam mo, ako nire-respeto ko yung mga maayos na media tulad ng SMNI at saka ng Net25. Kasi talagang walang takot. Pero yung mga katulad ninyong halatang-halata namang control yung amo ninyo ni Marcos, pinagtatawanan na lang kayo. Kayo na lang nagpapaniwala sa sarili ninyo. Una-una po, isa lang po ang bansa natin. Yan po ang madiing sinabi ng ating Pangulo sa SONA. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinyon at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan, ng mga Pilipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa. Parang may mali doon. Ito, itatama ko, ha? Parang may mali doon, Kasi pinariringgan niya si VP Sara Duterte dyan, pero mas bagay ito. Hindi Ayan. po dapat na magpagamit sa ibang bansa Yan. para lang manatili sa pwesto. Ayun. Sino ba yun? Sino ba yung gustong manatili sa pwesto? Di ba? Eto, sino po ba yung gustong manatili sa pwesto? Timbangin natin, VP Sara Duterte, gusto niya bang manatiling Vice President? Gusto niya nga maging presidente. Tama, mali. Nag-announce na nga siya as early as now, na gusto niya maging presidente. So, hindi niya gusto manatili sa pwesto na Vice President. Sino ang gusto manatiling presidente? Di ba yung presidente rin? Siyempre gusto niya manatili, kaya nga todo siya sip-sip dito kay Trump, So, todo siya sip-sip sa Amerika, May EDCA, merong Paxilica, to the point na habang tinataas ang taripa ng Pilipinas sa Amerika, hindi man lang nagsasalita itong presidente natin. Alam mo ba, may napanood ako, Ewan ko kung ito ay gagawin na o lihitin mo na kung kailan ipapatupad to. Yung Canada, medyo pumitik sila, medyo nagalit sila kasi yung taripa daw na ina-apply ng Amerika sa kanila, i-apply din nila sa Amerika. Ganun ang may bayag. Yung presidente natin, may bayag ba yan o merong bangag? Ay, mali. Iba pala yun. Di ba? Yung totoo. Ay, yung totoo po, mga kababayan. Sige nga, sino yung sip-sip? Kaya etong statement mo na ito sa last part ng iyong sinabi, mas bagay dyan si Marcos. Na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa. Ayun. Ulitin natin, napakaganda nito sa Pangulo mo. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Ayun. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng... Ayun, Hindi po dapat. bagay na bagay talaga sa presidente mo. Bagay na bagay sa presidente mo yan. Di ba? Yun ang totoo. Bagay na bagay sa presidente mo yan. Na talagang ibang interes. Yung EDCA, interes ba natin yan? Yung Paxilica, interes ba natin yan? Again, I'm not fighting against America o US. Hindi yon. Friends to everyone tayo. But, Pilipinas muna. Yun ang importante. Philippine first. O Filipino first. Yun ang una. Tapos, friends to everyone. We're not fighting against America. Kasi yan ang gusto nila, awayin ng China. Hindi. Let's be friend to everyone. Enemy to none. Pero, unahin natin ang bansang Pilipinas. Yan ang mahirap dito kay Auntie Claire, Sa bagay, trabaho niya yan. Trabaho niyang bumuka bibig. Ang problema dito kay Auntie Claire, the abundance of the heart, the mouth speaks. Yun naman ang puso niya, yung galit na galit siya sa mga Duterte. Tingnan mo yan, pro-China ang pinag-uusapan. Tapos sasabihin na naman nila, mga official daw na pro-China. Gusto niyang paringgan si VP Sara Duterte. Dahil sa buka ng bibig niya, yung pagiging nito, buka ng bibig, mahina talaga Talagang doon lumalabas yung katangahan niya
na hindi niya maintindihan, ang tinatamaan dito yung pangulo niya. Sino ba ang gusto ma-retain sa posisyon? Si BP hindi, gusto niya maging presidente. Ito na lang eh. Kung position lang at sipsipan lang, kung ikaw ay opisyal na gustong manatiling powerful at nais mong maposisyon at ang interest mo lang ang gusto mo, sisipsip ka sa Amerika. We all know that the Philippines somehow is being controlled by the Americans. You know that? And we all know that in the entire world, kung ayaw mong manganib ang iyong posisyon, huwag mong kokontrahin ng Amerika. Dahil pag kinontra mo Amerika, meron kang pupuntahang iba. Yan ang totoo. Marami na ho yan, hindi lang sa Pilipinas, maging lalo na sa Middle East. Yung mga kumukontra sa Amerika, nayayari. Di ba? Marami dyan nayari dahil natanggal sa posisyon dahil kumontra sa Amerika. And, isa tayo sa example niyan. Isa, pero napakarami niyan sa buong mundo na example niyan. Na dahil sa pagkontra sa Amerika. So, kung si VP Sara Duterte ay gusto lamang ng kapangyarihan at gusto lamang talaga yung sarili niya, iniisip niya, di sana sumipsip na sa Amerika. Ito nga, di ba yung kinikwento kong impormasyon sa inyo na gustong kausapin itong political affairs di umano ng Amerika, si VP Sara Duterte, ayaw makipagkita ni VP Sara Duterte. Kaya nga nililigawan na lang nito, itong sila Baste, sila Pulong. Di ba? Kasama ni Pulong isang araw, kasama ni Baste isang araw. Si VP Sara Duterte, chillax. Kaya kung talagang gusto niya manatili dyan, kakausapin niya yan. Oh, tanggalin niyo na to si Marcos, ha? And you all know that. Mismong si Senator Amy nagsabi niyan. Hindi ko nga maintindihan kay Ading, di ba? Sabi niya nung sa interview namin. Hindi ko nga maintindihan kay Ading, eh. Amerika ang nag-alis sa amin dito. Ang word pa nga niya, kidnap, eh. Tapos ngayon, dun siya sumisip-sip. Di ba? Mismo ng kapatid niya nagsabi nun, ha? Kasi naalala nyo, before niya sinabi yan, naikwento ko na yan sa previous vlog ko, tinanong ko siya, sabi ko, paano man nangyari, bakit kayo napunta sa Hawaii? Ang talagang totoong istorya nun, sabi niya, yung kanyang tatay gustong dalhin sa Paway. Sa Pilipinas yun, Paway. Tapos sinundo siya ng, hindi ko na lang sasabihin kung anong ahensya sa Amerika. Ang nagbitbit sa kanila, Amerikano, papuntang Hawaii. Literally, it's against the will of his father. So, what do I mean? Yan po ay masasabi nating sikretong nailabas na, naibunyag na. Di ba? Mismong yung involved doon. Yung naandun mismo nagsabi. So, alam natin yan. Kung ayaw mo maalis, kung ayaw mong, o kung gusto mong maging presidente agad-agad, ang sipsipan mo, Amerika. Pero sumisipsip ba si VP Sara Duterte sa Amerika? Tanungin ko kayo, sino sumisipsip sa Amerika? Di ba? Sino sumisipsip sa Amerika? O therefore, kanino ngayon tatama itong statement ni Auntie Claire? Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa. Ayun. Oh. Di tugman-tugma.